Yo, nag-text si Nike. Darating na daw yung sapatos na nakap ko. Bangan natin. Mag-work lang ako saglit. Dumating yung sapatos, kakatapos ko lang maligo. Init! Yo! What's up? Magandang hapon sa inyong lahat. Kakatapos ko lang mag-work. Karkarot, Carlsingson, flipcity.ph. Sa mga nanonood dyan, sa mga subscribers, kahit onti lang kayo. Sipag lang. Yan. Pinipilit kong isingit ito kahit nag-review ako. Sa mga nanonood dyan, I appreciate you all. So, yeah. Ito. Nakap ko tong pair na to last week. Ngayon, medyo umiinit yung sapatos na to. Pinipilahan tapos pinag-aawayan ngayon to nung last week, mga ilang araw sa Atmos. To the point na nagkagulat tapos nagkasapakan yung mga nakapila doon. So, itong pair na to, marami ng iterations to, pero past Christmas editions na iteration ng pair na to. Sumikat ng to to the point na umabot ng triple ng price ng sapatos. Kasi yung SRP nito, 9,000 plus lang eh. Ngayon yung ibang iterations ng colorway ng sapatos na to, umabot ng 30,000 to 40,000 ngayon, depende sa size. Ngayon sumali kami dito sa loob ng bahay para magkaroon ng pair, either for my personal pair or benta, syempre. Kumuha ko ng size ko, tsaka ng isang size 13. Luckily, nakaswerte yung dalawa kong kasama dito sa bahay, si Shella tsaka si Kurt Maikan yung bunso, tsaka yung jowa ko kanina, si Shella. So, sinwerte tayo, saktong-sakto, Valentine's Day. Happy Valentine's sa inyong lahat. Sorry, medyo pawisin ako. Sobrang init kasi dito sa labas. So, huwag nyo na, pagpasensyahan nyo na itsura ko. Next time, magpo-post tayo, may aircon na ako. Pero, yes, sa ngayon, medyo kumakait pa lang tayo. Dito muna tayo. Nagdagdag ako ng plants para maangas, diba? Kaya na natin yung pair. Ito yung box, first box, tapos yung second box. Yung box natin, mabilis ito. Ito yung maliit na box, syempre size ko to, 8.5. Size ka 8.5 to size 9 eh. Itong pair na to, saktong-sakto Valentine sa mga may jowa dyan. Pangregalo, saktong-sakto. Either for guys or girls na mahilig mag-basketball or pumorma. Sikat ngayon to, mainit na mainit. Kaya sobrang gandang investment din kung gusto nyo. Dahil I know, sa design pa lang, unique na siya. Dahil nakita ko na siya online. Pero ngayon ko lang siya makikita in person. Nagandaan na ako sa leaks. Pero ngayon ko lang makikita yung on-hand look. Busan ko na rin yung box ng 13s. Compare natin kung gano'n. Ano yung size, gano'n kalaki. Nung una actually, hindi ako sure kung tataas siya. Kasi nung sinecheck ko sa mga fina-follow kong pages, hindi ganun karami yung yung may trip. And then, siguro, nung pag-release, dumami yung nakahawak. Nagustuhan nila yung pair. Ngayon, halos lahat sila, trip na nila yung pair. So, nung una, mababa yung benta niya sa GOAT, sa StockX. Ngayon, nag-start ng bumenta ng mabilis. Tumataas na. May iba pang resellers na nangongolekta or nag-i-stock up ng pairs. Bumibili ng mura, tapos stock up nila sa storage nila and then bebenta nila mas mahal dahil alam nilang tataas nga. Dalawang box. Walaan niyo kung ano to. Check niyo yung logo. Ito yung logo. Logo nino yan. Logo ni Kobe. Kobe! Sa taas ng box nakita niyo yung logo ni Kobe, Black Mamba. Tapos yung pirma ni Kobe. Napakaganda ng pirma. Yung texture ng box, hindi siya printed textured yan. Pag kinapa mo ng ganyan, may mga uka-uka yan ng ahas, the Black Mamba. Sa gilid, Nike logo in black, same textured snake scale. Dito rin sa gilid na to. And then sa size tag, ayan, size 8.5, size ko yan. Tapos logo ng Nike, tapos snake texture. Sa likod, typical na stickers, tapos textured snakeskin. Buksan na natin yung pair. Swerte natin, maganda ang araw ngayon. Usually, madilim eh. Pero buksan natin, bilisan lang natin. So, buksan natin. Wax paper, simple lang. Puti lang. Uy, may extra lace pala to. Kala ko puti lang. 3.
Tatlo yung laces niya. Ang ganda. Kuya mo. Ang ganda. Ang ganda, tol. Ang ganda, tol. Ang ganda, tol. Holy shit. Ang ganda. Ganda sa araw, oh. Mas maganda siya sa personal nga. Mas may justice pag sa personal. Di ko in-expect na tatlo yung lace nito. Meron siyang puti. May cream. May cream pa, oh. Tapos may black. Ang dami palang lace nito. Sulit. Hindi ko alam yun, ah. Pakita na muna natin yung pair. Ito yung pakita ko kasi di nakasabit yung lace dito, eh. So, ayan. Ang ganda ng araw natin. O, kitang-kita nyo. Ito yung outside part. Kita nyo naman yung design. Sa malayo pa lang, oh. Kitang-kita mo na unique yung design. Yung version na to ay Kobe 6 Protro ba? Protro ba to? Pero Kobe 6 na All-Star. Ginamit ni Kobe sa All-Star. Ito yung trademark na All-Star design niya. Since sa All-Star niya ginamit, binago niya. Kasi usually, yung design ng outer part niya, puro scales lang ng ahas. Ngayon, dahil All-Star niya ginamit, special siya. Ginawa niya stars. Ganda, oh. Embossed designs na scales ng ahas. Ginawa na stars. Lapitan natin para kita nyo. Woo! Tapos may black colored swoosh ng Nike. Ayun, oh. Tapos, nubuck pala to. Nubuck pala tong part na to. Akala ko nung una leather. Nubuck siya, nubuck material. Tapos may gel-like plastic dito. Tapos sa likod, merong pirma ni Kobe. Yan, oh, ganda. Silver or gray suede yung likod niya. Tapos nakapatong yung plastic na rear translucent part para makita yung pirma ni Kobe. Tapos yung sack liner, almost white gray data to, eh. Kita nyo naman, di ba? Ang ganda. Sa inner part naman, makikita nyo yung black Nike swoosh. Tapos yung typical na snake scale design ng Kobe 6. So dito sa part na to, hindi lang pala siya star. So from here, nag-start siya ng normal star. Palaki ng palaki. Palaki ng palaki. Tapos pag-abot dito, nagbabaga na siya, nagtatransform siya, tapos nagiging scale siya. From stars, naging four-legged stars, naging square, naging diamond. Tapos naging scales. Ang galing. Sa tang naman, logo ni Kobe, black. Backing niya, white. Na may snake skin. Patch ba to or stitching? Para siyang patch, no? Pero in white siya. Ganda. Tinagos din nila yung design dito sa gitna ng tang. Tapos sa likod ng tang, ayan, typical color ng sack liner. Ay, typical material ng sack liner. Tapos yung colored na gray. Ganda. Ito meron pala dito. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. Pero hindi ba ano to? For the blind to pag ginawa ka? For technology yan. Pero mukha siyang for the blind, eh. Ewan ko. Check nyo na lang pag nawakan yung pair. Tapos sa midsole, Nike Zoom technology. White yung midsole. Tapos may carbon lodi dito. Sa ilalim naman, scales ng ahas, pattern. Typical sa Kobe 6. Black na logo ni Kobe. Carbon fiber here. Ang ganda. Hindi ko na-expect to sa personal, ah. Tapos, aside from that, meron siyang libreng dalawang lace. Hindi ko in-expect yung, akala ko isa lang yung lace niya na puti. Meron pa palang libreng lace na cream. Ayun, oh, ganda. Tapos black. Baller na baller. Pang baller talaga to. Sarap gamitin nito, no? Ayan.
Ang ganda ng pair na to. So, sa mga may trip dyan, super sulit to. Swerte ko nakakuha ko ng dalawa. Hindi ko, medyo mababa nga presyo ko ngayon eh. Pero dahil sa nakita ko siya in person, baka mas taasan ko. Kasi nung una, hindi ko siya ganun na-appreciate. Tapos binibenta ko siya ng steel. Ngayon walang kumukuha, edi syempre tataasan natin. Marami nag-inquire pero binabarat pa rin ako. Pero dahil dyan, binabarat niyo ako, tataasan ko. Meron pa akong size 13. Alam kong mahirap kumuha ng size 13 pero binibenta ko ng mura eh. Ito yung size 13 oh. Ang laki oh. Ewan mo gaano kalaki sa size 13 na to. Oh, mas malaki pa sa ulo ko yo. Imagine mo pag ginapakan ka ng NBA player, no, sabog yung ulo mo. Para kang pakwan. Also, sa mga pumila dyan sa Atmos release. Guys, sapatos lang yan. Magkano lang higitain nyo dyan, tapos magkakaroon pa lang nakaaway. Kung pipila kayo, may pagkilala lang kayo, makipag-connect. Sneaker culture to, dapat tropa-tropa tayo dito. Di tayo naglalabangan, di tayo nag-aaway. Hopefully next time, hindi maging ganun yung kalabasan sa release para magkaroon tayo ng releases pa sa ibang store. Kasi usually yung mga store, pag nagkaroon ng ganyang problema, di na sila nagre-release ulit dahil iniiwasan nila magkaroon ng problema sa stores nila, may ma-damage, tapos magkaroon pa ng gulo. Siyempre sila yung report. For the culture, pumila tayo maayos. Although medyo good siya dahil negative publicity is still publicity. Pero maling habit yan. So, yeah, kung next time magkaroon ng release na ganun, siguro sana mas maganda rin yung accommodation din ng store, no? Na mag-hire sila ng security para mapapila ng maayos, para walang sisingit, walang mag-aaway. And then sabihin siguro nila kung gaano ko lang karami yung number ng pairs, no? Para hindi naman aabot ng sobrang dami na parang ahas na yung sapatos, ay yung mga nakapila. Kasi pipila pa sila ng sobrang haba, tapos sabihin natin mga 50 lang yung pairs, tapos umabot sila ng 200 doon. Edi sayang lang yung pila. So, yeah. Next time ulit guys. Marami pa namang susunod na release. Maraming hypes. Especially yung Jordan 1 na Union. Inaabang ako yun. Yung Nigel Sylvester na orange Jordan 4. Mga SB Jordan 4s. Inaabangan ko rin yan. Kung may chance ang makapila, pipila rin ako. Pero kung may kita ko na sobrang hassle nung pila, tapos magkakaroon pa ng gulo, syempre di na ako pipila. Sneaker culture is for everyone. Sana lumaki pa yung sneaker culture dito sa Pilipinas. Katulad ng nangyayari sa US. Para medyo mas maganda yung laruan. Mas maganda yung ikot ng mga sapatos natin. Tapos lahat tayo nagkakatropahan. Nagkakaroon ng usapan about sneakers. Dahil maganda usapan din yan. So, yeah. Tropa-tropa lang tayo dito. Sana nagustuhan nyo itong pair na to. Comment down below kung trip nyo tong sapatos na to or hindi. Or kung nung una hindi nyo trip sa pictures pero nung nawakan yung trip nyo. Let me know down below kung bakit. Kobe 6 All-Star. Sorry wala akong kape. Dapat yung gagawin kong segment is kape, sapatos at iba pa eh. Kaso nawawalan ako ng oras lumabas para bumili ng bagong kape. Ang main concept ko sana talaga pag nag-episode ako about pairs is travel ako for coffee shops tapos doon ako mag-vlog. Kaso so far, mga napupunta ako mga coffee shops, sobrang daming tao. Then ngayon, siguro baguhin ko lang, gawin ko ng caffeine, sapatos at iba ba. Para mga iba-ibang energy drink na lang, no? Sana nag-enjoy kayo. Subscribe kung trip nyo yung mga videos ko. Alam kong medyo mabagal yung progression dahil hindi ako masyadong nagpo-post. Pero marami akong content na hindi ko pa na-edit na napopost eh. Wala lang talagang oras dahil halos 7 days ako nagkakasell ngayon. 5 days ako nag-work tapos 2 days review for the ALE. Hopefully pumasa. Isipag tayo para panibagong income maker. So, yeah, karkarat, kasingsongflipsito.ph. Subscribe. Mahal ko kayo lahat.